Nag-umpisa ng House Committee on Justice na dinggin ang dalawang impeachment case na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si MJ Mondihar sa report. Gumulong na ang House Committee on Justice sa pagtalakay sa dalawang impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Unang sinuri ng komite kung ang De Jesus at Makabayan complaints ay sufficient in form. Ang sufficiency in form ay nangangahulugang kumpleto ang mga dokumento at nasunod ang tamang proseso ng pagpasa ng reklamo. 46 na congressman ang bumoto pabor para sa sufficiency in form ng De Jesus complaint. Ang pagpayag na isurrender ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court na walang due process sa ating sariling bansa. At ang pangatlo, ang betrayal of public trust, ang hindi pagbito sa mga program appropriations at special provisions nito sa ating mga national budget. Ang di umanong paggamit ng droga ng Pangulo at unfitness upang mamuno kasama rin po dito. So, Madam Speaker, Madam Chairman, naniniwala po ako na ang verified complaint ng atin pong private individual na si Attorney Andre De Jesus ay sufficient in form. Ang mga binanggit ni Congressman Nisay ang naging batayan ng kanilang reklamo. Para naman sa Makabayan Block, inabuso raw ni Pangulong Marcos ang pondo ng bayan dahil sa talamak na korupsyon sa flood control. Nagkaroon din umano ng betrayal of public trust sa panig ng presidente dahil sa laganap, sistematiko at sentralisadong paglima sa kaba ng bayan buhat ng mapatalsik ang ama niyang diktador noong 1986. Inihambing nila ang Pangulo sa kanyang ama, ang yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. pagdating sa mga alegasyon ng nakaw na yaman. Gayunman, kinisyon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang kakulangan ng notaryo sa reklamo ng Makabayan. If we will go back again, after the complaint, there is a verification. The only, that was where it is signed. But there is no notarization on that. And then it goes to the jurat. The jurat, there are no signatures. And the jurat was the one that was notarized. Fatally defective para kay Rodriguez ay isang law professor ang reklamo. Bagay na itinanggit, dinipensa ng endorsers ng Makabayan complaint. Sa huli, nanaig ang mayorya at idineklara ring sufficient in form ang reklamo. Hindi naman nagustuhan ni Manila Representative Benny Abante ang desisyon, kaya nag-walk out ito sa hearing. This is actually an exercise in futility and a waste of the people's money. I therefore would like to walk out of this hearing right now. Magpapatuloy sa Martes, February 3 ang hearing. Dito na pagdedesisyonan kung sufficient in substance o may sapat ba na bigat ang mga paratang para ituloy ang full-blown impeachment hearing laban sa Pangulo. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News.